gas. Kung maaari sana ayusin lang yung mga drainage canals, systems within the area para maibsan-ibsan ng mabos-bosan ng kunti yung pagbaha. Ganun pa man, sakali namang maapektuhan ng mga pagbaha ang mga sakahan, handa naman anya ang kagawaran ng agrikultura na magbigay ng mga karagdagang binhi upang matulungan ang mga ito na makabawi. Pagka talagang mayroong damage of crops, we're ready to provide additional seeds para makatanim agad. And very naman yung rice Pagka rice kasi, huwag lang lumampas ng 3 araw yung flooding, nakaka-recover naman yan. But in case na talagang mahaba-haba yung flooding at hindi makaka-recover, we'll be ready to support the farmers na makatanim muli and we'll provide all seeds. Sa huli, ayon kay Director Herundio, tuloy-tuloy ang mga ginagawang hakbang ng Department of Agriculture para sa kapakanan ng mga magsasaka lalong higit sa rehiyon ng Mimaropa na siyang isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng iba't ibang produktong agrikultural tulad ng bigas, mga prutas at gulay. Samantala, matapos ang Farmers Field School at Training of Trainers on Palaychek, tuloy-tuloy naman ang pagbibigay ng pagsasanay ng Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 4B, kung saan ayon kay Center Director Pat Andrew Barrientos, livelihood training hinggil naman sa large-scale coffee propagation at pagtatanim ng mais ang nakatakda nilang simulan sa katapusan ng Hunyo at sa ika-8 ng Hulyo. Dahilan sa tuloy-tuloy ang proyekto sa pagtatanim ng kape sa Barangay Rosa Cara, sa bayan ng Bansud, kung saan ilang taon pa ang hihintayin bago mamunga ang mga ito. Kinakailangang magkaroon ng intercropping upang mapagkakitaan ng mga magsasaka habang hindi pa nila napakikinabangan ang mga itinanim na kape. Meron po kasi kaming area na natapos na sa Bansud, yung around 40 hectares na coffee plantation. And after planting the 40 hectares, meron po kami tinatawag na mga livelihood program, yung companion crop farming scheme namin, no? Maglalagay po tayo doon ng pananim na luya, mga vegetables, yung seeds po magagaling nga po sa regional field unit, at ganoon din po yung ibang crops na magagamit po ng ating mga farmers or ARCs, Agrarian Reform Communities, doon sa coverage area natin sa Bansud, sa Rosa Cara. Kung saan po, na-identified po natin dyan is around 33 ARCs na meron po mga titulo at may mga natanggap na program from DAR and of course with DA-ATI, yung ating pong opisina. Kabilang sa mga ituturo mula sa naturang livelihood trainings ang tamang paraan ng pagtatanim ng mga tinatawag na companion crops, gayon din ang mais na magsisilbing alternatibong pagkukunan ng kabuhayan ng mga magsasaka dito. Samantala, kabilang sa mga ahensyang magkakatuwang sa pagpapatupad ng naturang programa ay ang ATI, Department of Agrarian Reform, Department of Agriculture at ang mga lokal na pamahalaan. Susunod, rotational brownouts sa lungsod. Pansamantala lamang ayon kay Ormeco Director Lino Mendoza. Yan at iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Welcome to Monte de Oro Homes. With units designed to cater to the convenience and comfort of its residents, Monte de Oro Homes is a haven for countryside living. A perfect place for those who would want to combine green living with modern-day facilities and amenities. Our model unit types: row house, single attached or detached, townhouse, all units are fully finished upon turnover. House and lot package starts at 700,000 pesos. Housing loan can be made through banks and our leading partner, Pag-ibig Fund. With monthly amortization as low as 4,500 pesos
or just 145 pesos a day. HLURB licensed to sell 21191. Owner and developer, Conseville Realty Development Corporation. Enjoy these amenities. And with a flood-free strategic location with close proximity to almost everything, it is surely a home for ideal family living. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. A beautiful place, ideal for the whole family, for the family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. A wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Come home to Monte de Oro Homes at Sapul, Calapan City. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, dahilan sa krisis sa kuryente na nararanasan sa maraming panig ng bansa, kabilang na mga lalawigan ng Silangang Mindoro, makilang ulit ng maranasan ng rotational brownouts hindi lamang sa ilang bayan kundi maging sa lungsod. Ayon kay Director Lino Mendoza na siyang Ormeco Director sa lungsod ng Calapan, inaasahan na nila noon pa man na magaganap din sa lalawigan ng mga rotational brownouts dahilan sa napakalaking demand ng kuryente lalong higit sa mga peak hours. Gayunpaman, hindi naman anya ito magtatagal dahilan sa ginagawa na nila ng paraan na masolusyonan ang problema sa kuryente. Ito mo nang liwanagin na ang board at saka ang management from the very start, in-anticipate na namin yung problema na yan. Well, definitely, ang concern sa rotating brownout, katulad siguro, baka nabanggit na rin hindi naman magtatagal yan. Ang totoo niyan, isa-isang buwan ay isang beses lang makakaranas ang Calapan o kung baka binabahagi ay di siguro ay nakakatikim lang ng isang beses sa looban ng isang buwan. Ang tinatawag na rotating brownout ay dahilan lang siguro unang-una yung kulang lang. Pero may move na rin dyan ang board through GM, ginagawa na ng paraan na magkameron kami ng additional na 2 megawatts in addition dun sa previous naming agreement with NPC na magkameron pa ng 3 megawatts plus 2 megawatts. However, ito naman ay nagmaterialize na kaya lang ay nagkameron ng bidding at nanalo ulit ay Agreco. Pino-work out na rin ito ni GM para most probably by July ay malesen pa rin natin. Since ang demand ay lumaki, yun naman ay lumalaki lang starting ng 6:30 sa hapon hanggang 9 to 9:30 in the evening. But for sure, pag dumating naman yung makina natin na brand new, equivalent to 6 to 8 megawatts, is probably mas malilesen yan. At pag tumakbo yung ating hydro, ay ang tingin ko naman ay hindi naman tayo magkukulang na. So siguro it's a matter of additional, say, 2 months. Yun naman siguro ay hindi naman katagalan para sa ating pangailangan pagdating sa enerhiya. Hinggil naman sa mga nagaganap na fluctuation sa kuryente, kung saan makailang ulit na itong naranasan sa ilang bahagi ng kalungsuran, kinakailangan na anya ang upgrading dahilan sa masyado ng malaki ang load ng kanilang mga linya at transformers. Sa kabila ng mga ito, ayon kay Director Mendoza, asahan pa rin anya ng mga member consumers nila ang magandang serbisyo ng Ormeco, lalong higit sa posibilidad ng pagbaba ng singil sa kuryente sa oras na matapos at maging fully operational ang proyektong Linaw Kawayan Mini Hydro Power Plant sa bayan ng San Teodoro.
Sa ibang balita, sa regular na sesyon ng Asosasyon ng mga Barangay Captains sa lungsod, personal na dumalo dito si Calapan City